Ayan, si BBM. Si BBM ay nagpunta ng Naga City. Anong ginawa ni BBM sa Naga? Busy daw yan ha. Ang dami daw ginagawa niyan. Pinatataas daw niya ng ekonomiya. Pero anong ginawa niya dyan sa Naga? Ayan, nag-inspeksyon ng hinuhukay na imbornal. Sabi ko nga, trabaho yan ng DPWH. Trabaho yan actually ng lokal na pamahalaan. Pero bakit nagpunta siya dyan? Kailangan pa bang gumastos ka ng pera ng taong bayan para pumunta ka sa isang lugar para pasinayaan? Buti sana kung meron kang groundbreaking ceremony, meron kang binubuksan na tulay, di ba? Meron kang highway na ina-inaugurate, pero ito kanal. Kanal! Putangin na niyan. Sabi ko nga kung iikutin ni Bongbong Marcos ang lahat ng kanal sa buong Pilipinas, baka yun lang ang nagawa niya sa kanyang buong termino. So nagpunta siya sa Naga para doon. Ito ngayon umiikot yung katanungan na nanliligaw ba si BBM? Nanliligaw ba si BBM? Kasi ang sweet-sweet nilang dalawa eh. Natatandaan nyo noong 2016, itong putragis na dalawang ito, itong dalawang tanga na ito. Oo, yung pinagliisa sa sardinas. Kasi mga isdang tanga. Itong dalawang isdang tanga na ito, away ng away ito. Grabe, ang lala ng away nito. Si Bongbong Marcos, inaakusahan si Leni Robredo na magnanakaw ng boto. Sabi naman ni Leni Robredo, ulul, ang magnanakaw dito kayo at yung pamilya nyo. Hindi lang boto ninanakaw nyo, pati pera ng taong bayan, pati buhay. Ninakaw nyo. So patutsyadaan sila sa loob ng 6 na taon. Walang hinto yung demanda nila sa isa't isa. Until tumakbo si Inday Sara. Nung tumakbo si Inday Sara, biglang na-unite. Sabi ko nga, ang talagang uniteam, uniting factor meron si Inday Sara. Bakit? Mantakin mo itong dalawang to dating nag-aaway. Pagdating dyan sa Naga, alam mo ba sabi ni Bongbong, hindi daw siya dinaya ni Leni. Utangin na niyan, hindi ka naman pala dinaya ni Leni, Bongbong. Ba't nagdemanda ka ng 6 na taon? Ba't 6 na taon yung kaso nyo? Hindi na tapos-tapos, pukin ang ina nyo. Tapos ngayon, nag-declare lang si Inday Sara, sasabihin mo na kagad na hindi ka dinaya ni Leni Robredo. Tangin na niya, nagsayang pa kayo ng pera para magdemandahan at magsiraan sa isa't isa. Yung pala si Inday Sara lang makakapagpabati sa inyo. Mga tarantado rin, dalawa kayong ulul talaga eh. Putang ina nyo, pinaglihi talaga kayo sa hangin. Oo, sa hangin, hindi mo nakikita. Parang yung mga utak nyo hindi makita. Mga buwisit kayo, sabi ko nga sa inyo, kapag in-x-ray nyo yung mga ulo niyan, tatagos hanggang sa kabilang dingding dahil walang harang eh. Tangina, ang harang niyan, yung bungo dito, tsaka yung bungo dito, yung pagitan ng bungo, wala. Buti pa yung bulalo, may utak. Pero itong dalawang to, putang ina, walang utak talaga ito. So ayan na nga, mga bossing, nandiyan sila. Kung nagkukwentuhan sila. Ay, nako po. So dito ngayon, mga bossing, tinanong si Bongbong Marcos, BBM, ano masasabi mo sa pagtakbo ni Inday Sara? Tingnan niyo yung kanyang body language, yung kanyang Bongbong, ang payat mo na. Tingnan niyo si Bongbong, di ba? Mukhang daing nakalapati na. Mukhang binilad na mukhang binilad na beef jerky na si Gago. Oy, alam nyo, grabe yan ha. May mga nakausap akong mga doktor. Shout out kay Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics. Nangayayat tayo dahil sa kanya. Salamat sa iyong paturok. Ngayon ito si Bongbong. Sabi nga nung mga doktor na mga nakakausap natin, iba yan. Grabe yan in span of how many weeks. Biglang naging ganito yung itsura niya. And may mga nakakausap daw sila ng mga colleagues nila from the hospital na nachichismis na nag-handle dito na sabi nila parang hindi maganda yung mga naririnig nila. Well, that's a good news for us, but I guess that's bad news for them. Ang payat niya na. Grabe, ang payat niya na. Haba na ng leg niya. Konti na lang, magiging giraffe na yan. Tapos tinan niyo yung kasama niya, si Vince Dizon. Putang ina, mukhang banda na. Para sila may banda ng mga may banda ng mga usok. Ito yung si Vince Dizon, ang likot-likot na rin. At ayan, syempre si Madam Leni, presko pa din, parang nanay ng tahanan. Pero wag ka, may tinataogong lihim yan. So ano ba ang kanilang opinion patungkol kay VP Sara? Pasok. Yung reaction ninyo sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? So yun ang tanong ha. Anong masasabi niyo sa pagtakbo ni VP Sara sa 2028? Tingnan niyo yung galaw niya. Again, Ano pong masasabi niyo dun sa announcement niya? nothing really. That's her choice.
President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice President Sara? Again, this is all politics. We're not going to discuss. Ang likot ng ulo kahit si Vince Dizon, putang ina, para ng bobblehead eh. Ganun na rin ang ganun. Anong tama yan? Parang yung hinihit-hit yung dalawa. Ba't ganyan yung mga tama nyo? Tamang likot kayo. Para na naman kayo mga kiti-kiti, para kayong mga nakakain na naman ng bulati ha. Mag-combat rin kayo. Nalilikot na naman, parang mga Bombay eh. Di ba yung Bombay pag nagsasalita, ganun ang ganun yung ulo? Kaya ito si Bongbong. Statesman ba yan? Di ba sabi niyo, gusto niyo yung statesman? Ayaw niyo kay Pangulong Duterte, gusto niyo sa statesman ba yung ganyan? Putang ina yan, magsasagot ka lang kung ano-anong ungol yung lumalabas sa katawan mo, puro anong tunog. Walang Diyo. Announcement niya. No, nothing really. That's her choice. Alam niyo yung mga psychologist, psychiatrist ba tawag doon? Basta yung mga nagbabasa ng mga body language, ng mga gestures. Alam niyo maraming interpretation dito. Interpretation nito, ang interpretation nila dito, takot, kabado, napapalunok. Oo, medyo ano na sila. Alam niya na nagdedelikado yung kanilang yung kanilang mga hindi naman buhay, pero yung kanilang buhay sa politika at saka yung kanilang mga kalayaan. Alam nito ni Bongbong na nagnakaw siya, di umano. Alam niya yun. Alam din ito ni Vince Dizon yun. Alam nito ni Vince Dizon na gumawa ng katarantaduhan nito si Bongbong. O yung those people na tinatanggap yung mga kahayupan ni Bongbong, yan yung mga nananatili sa kapangyarihan. Tulad yan ni Vince Dizon, yan si Claire Castro. Yung alam na nila na nakupal, tarantado, tsaka demonyo itong tao na pero tinatanggap nila. So yun yung mga kaibigan ni Bongbong, yung mga tumatanggap sa mga gawain nila. Parang sabi ko nga sa inyo, ang isang adik, ang kaibigan niyan, adik din. Ang isang adik, kapag kumaibigan niyan sa hindi adik, tapos yung hindi adik, niyaya niya, tapos hindi sumama, hindi niya na kaibigan yan. Oo, maniwala ka. Ang kabati lang ng adik, yung nanay niya. Bakit? Kasi ang nanay laging kinukonsinti yung anak. Pero yung mga kapatid, ayaw nung adik sa kapatid. Kasi yung mga kapatid, inis sa kanya kasi adik siya. So ngayon, itong tao na ito, papalibutan niya yung sarili niya ng mga tao na gusto yung kaadikan niya, di umano, gusto yung mga ginagawa niya mga pagnanakaw, di umano. O yun yung mga magtatagal na mga kaibigan niya. Ayan, si Vince Dizon, sila Rimulya, kasi kinukonsinti Kinukonsinti nila yung mga ginagawa nito ni Bongbong. Di natin alam kung bakit. Nababalatuan ba sila? Nabibigyan ba sila? Hindi ko alam kung kasapakat ba sila. Kayo na bahalang umusga. Pero ganun talaga ganun talaga ang buhay ng tao na minsan kung sino yung mga nakapalibot sa'yo, yun yung mga sumusuporta sa ginagawa mo. So hindi niya tinatanggal tong mga tong. Tinatanggal naman niya yung alam niya makakalaban niya. Katulad niya, tinanggal niya sila sila Big Rodriguez, tinanggal niya sila Trixie Cruz Angeles, tinanggal niya yung mga medyo delikado siya, tinatanggal niya yun. Sinusurround niya yung sarili niya ng poprotektahan siya at saka kukonsintihin yung mga kahayupan na ginagawa. Tapos makikinabang sila. Di natin alam, monetary ba yan? Kapangyarihan? Ano bang deal nyo? So yan, kita ninyo yung mga galawan niya. Ganun ng ganun. Galawang adik talaga. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice President Sara? Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking, what we are here for is to try and find solution to this very important problem. Try and find solution to this very important problem. Ano ba yung important problem dyan? Kanal? Flood control. So yung kasi yan, gawa na yan na flood control tapos nililinis nyo lang, tama? Hinuhukay nyo lang, tinatanggal nyo yung burak. So very important yan. Okay. And you're doing that while going papunta ng summer. Okay. Kasi ako, kung talagang gusto nyong solusyonan niya, putang ina, una sa lahat, hindi kayo nagnakaw. Sana lahat ng proyekto ng flood control, sana ginawa ninyo, hindi nyo sana pinagnanakaw. Kung pinagnanakaw nyo tapos nag-expect ka na tapos yung mga proyekto, abay gago ka. Adik ka kapag ka ganun. Ikaw naman, Vince Dizon, yun din sana sinasabi mo, President, sa totoo lang, kung di ka magnanakaw, di umano, sabi ni Saldico, magnanakaw ka daw, kung di ka magnanakaw, sana hindi tayo nagkakaroon ng ganito kalaking problema. Di ba magsasummer na doon ka maghuhukay. Sana nung nag-uulan, doon kayo naghukay-hukay ng mga naglinis-linis ng mga estero. Usually yung mga paglilinis ng estero na yan, ginagawa yan pagka malapit na magtagulan. Kasi kapag ginawa mo yan ng sobrang aga, maano din yan, malalagyan din ng mga basura yan. Pero alam mo kung ginagawa ninyo yan regularly, hindi lang tuwing uulan, tuwing summer, kung regularly ginagawa nyo yan,
Wala naman talagang baha eh. Kaya lang putang ina niyan, yung budget kasi 1.5 billion isang araw. Putsang ina, sinisinghot nyo eh. Kaya yan ang nangyayari sa Bayang Pilipinas, BBM eh. Very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter for the whole of Bicol. That's what Yun pala. Yun pala yung importante sa kanila ngayon ang mag-check ng mga kanal. Eh, sabi ko nga, nagsayang pa kayo ng pera ng taong bayan eh. Kaya namang ano yan eh. Kaya namang gawin talaga yan. Yung ano na yan, mga problema na yan. Kaya naman linisin ng LGU yan eh. Langya kayo. Eto, gawin nating Kuray Rosas ang medyas. Nasabi ko nga eh. Dito pa lang makikita mo na talaga na bastos si Bongbong Marcos. Bakit? Hantakin mo. Pumunta daw siya dyan to pay respect kay Leni Robredo. Paano mo irerespeto yung tao kung sa paa mo lang siya inilagay? Ganong kababa ang tingin ni Bongbong Marcos sa mga pinklawan. Kaya kayo mga pinklawan, putang ina ninyo, hindi lang kayo kain suka, pati tain ni Bongbong pinakakain niya sa inyo. Tatanggapin nyo yung ganyan gesture na in respect to Inday Sara, in respect to Leni Robredo, hindi ako naghugas ng paa, basa pa yung paa ko, isinuot ko na yung medyas ko para maamoy niya yung alipong ako. Kadiri, di ba? Kadiri, di ba? Kung halimbawa ba ako, sabihin ko, pumunta ako ng Naga, tapos para marirespeto ko si Leni Robredo, nagsuot ako ng kulay pink na brief. Nagsuot ako ng brief na pink. Ito, tingnan ninyo. Para, to show respect kay Leni Robredo. Puta, hindi ka hindi ka may insulto nun. Diba? Kataranta to. Pwede ka naman magsuot ng pink na ribbon. O pwede ka naman magsuot ng pink na bowler. O pwede ka naman siguro magsuot ng pink na polo shirt. O total naman. Epal ka, di ba? Bakit hindi mo ginawa? Bakit nilagay mo siya sa paa? Ito naman si Leni Robredo sa sobrang tanga. Sabi ko nga sa inyo, si Leni, yung utak niya kasi laki lang ng utak ng ng manok na panabong. Na ganito lang Yung utak ng manok, ganito, 2 piraso na ganyan lang. Pea-brain. Parang parang hindi, mas malaki lang sa munggo, parang buto ng sitaw. Ganon, 2 piraso na ganon lang yung utak ni Leni. Mantakin mo, harap-harapan, ginanyan ka, binastos ka, tumawa ka pa. Anak ng tokwa. Sige, pakinggan natin tong balitan to. Nagsuot pa ng pink na medyas ang Pangulo na kulay ng partido ng dating Vice-Presidente. Live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, napag-usapan ba ang posibilidad ng Unipink sa 2028? Jester, halos buong araw ngang naging magkasama si Pangulong Bongbong Marcos at si Naga City Mayor Leni Robredo sa pag-ikot at pag-inspeksyon ng iba't ibang lugar dito sa lungsod. Pero ayon sa kanila, hindi daw nila napag-usapan yung anumang may kinalaman sa 2028 presidential elections at wala raw bahid politika ang pagbisita ng presidente rito. Ulul! Utang ina nyo, lokohin yung lelang nyo. Walang bahid ba, no? Walang bahid politika yan. Hindi naman trabaho ng Pangulo ang magpunta para mag-check ng mga nililinis na imbornal. Marami tayong problema sa Pilipinas. May problema tayong drugs, may problema tayo sa ekonomiya, may problema tayo sa turismo, may problema tayo sa agrikultura. Pero putang ina, pupuntahan mo, sasayangin mo yung isang buong araw mo sa pagsilip-silip sa kinakalkal na kanal. Tangina, kaya ka nangangayayat, Bongbong Kasi yung alimuom niyan, yung amoy nung kanal na kinakalkal, nasisinghot mo Siguro hindi ka lang adik sa pulburon. Sabi ng kapatid mo, baka pati dito sa amoy ng imbornal na-adik ka na, kaya lahat ng imbornal na chinecheck dito nandudong ka Wala ka bang trabaho? Wala ka bang nagawa? Wala ka bang may inaugurate na tulay na natapos yung kalsada na sinimento? Kakinan yan. Hindi daw politika? Ano tawag dyan? Walang hiya. O kung hindi politika, bakit ngayon ka lang? Ang tagal-tagal mo na presidente, ba't ngayon ka lang bumisita dyan sa Naga? Style nyo bulok. Kaya kayo pupunta dyan, kaya kayo bumisita dyan dahil nakatunog na kayo, natatakbo si Inday Sara at kailangan nyo ng malakas na kandidato na may tatapat nyo sa kanya. Paano may tatapat? Putang ina, sa'yo nga hindi nanalo si Leni Robredo nung katandem mo si Inday Sara
Hindi pa tumakbo si Inday Sara na presidente eh. Ngayon pa kaya na presidente yung tatakbuhin ni Inday Sara. Alam ni Leni Robredo yan na hindi feasible na kung tatakbo siya, lalabanan kahit magsanib puwersa, sabi nga ni Topacio, kahit na sumanib sa inyo si Satanas, si Judas at si Barabas, hindi kayo mananalo sa numero ng mga Duterte. Bakit? 70% ng populasyon ng Pilipinas mahirap, at yung mahirap ayaw sa mga elitistang dilawan. Tanginan nyo, mga elitista kayo, mga tinista, mga tagalasal, puta mga kayo. Out of touch kayo, hindi nyo maiintindihan yung sentimiento ng mamamayang Pilipino. Alam nyo kung bakit? Dahil putya na pinanganak kayo ng mga mayayaman, mga ulul. So ayaw na ng taong bayan noon, ayaw na nila ng isang presidente na lumaki sa rangya. Ayaw na nila yun dahil hindi na nasusolusyonan yung problema nila eh. O, ang kailangan na presidente natin, yung alam mo, tsaka yung merong resibo. Ano na ba resibo ni Leni Robredo dyan? Puta, ginagawang kanal. Sa bagay, bagong mayor lang naman siya. Ngayon lang naman siya naging mayor ng Naga. Pero yung 2 years na mayor siya ng Naga, tama ba? 2 years, hindi, 2025 eh. So yung isang taon, mag-iisang taon na meron siya ng Naga, ano na yung mga nagawa niya? Reklamo. Tangina ito, yung stadium na ini-improve nila, ano may tutulong yan sa mga mamamayan ng Naga? Pumupunta ba sila dyan araw-araw? Bukas ba yan sa publiko? Nagagamit ba yan ng publiko? O hindi ba ginagamit lang naman yan kapag may mga ganyan, may malaki kayong mga event and so on and so forth. May mga sports fest ganyan. So ano may tutulong nito sa taong bayan? Okay man to, maganda naman to, pero siguro maganda unahin muna yung pangangailangan ng mga Pilipino. Bago dito, sinasabi nyo. So malabo si Inday Sara. Ano sasabihin nyo? Anong kapasidad ni Inday Sara para mag-lead sa buong Pilipinas? Punta kayo ng Davao. Punta kayo ng Davao para malaman ninyo. Hindi nyo pwedeng sabihin na ang Inday Sara kurakot kasi ang mga taga Davao hindi naman siya pinararatangan ng kurakot. Kasi kung kurakot siya, di sana may utang yung Davao. Walang utang yung Davao, iniwan niya na walang utang yung Davao eh. Sabi nga niya, hindi ko yan kayang gawin sa Pilipinas. Yung dami ng inutang ni Bongbong, tsaka binulsa nila, di umano. Ang dami ng mga inutang nila, hindi kayang bayaran yan kaagad. Hindi yan kayang bayaran ng 6 na taon. Pero babawasan natin kasi nagawa nga niya sa Davao eh. Debt-free ang Davao nung umalis siya. So may resibo siya. O si Leni, anong resibo niya? Wala. Tinatry niya palang patunayan yung sarili niya tapos gusto niya maging presidente siya. Pagandahin niya muna yung Naga. O siguro pag napaganda niya yung Naga sa 3 termino niya, makikita mo na pwede na siya. O kaya nga, kahit sa isang termino, mapaganda mo yung Naga eh. Pero wala nang pandemic, hindi niya pa napapaganda yung Naga. Tingnan mo si Isko Moreno. Nung naging mayor siya ng Maynila, pandemic pa. Pero kita mo ang nangyari sa Maynila, nalinis talaga. Nalinis, naayos, daming programa. Metro Manila yan ha, ang titigas ng ulo ng mga tao dyan. Diyan pa kaya sa sa Naga. O malaki rin naman ang kinikita ng probinsya na yan dahil malaking syudad din yan eh. O pero tinan mo, may nagawa na siya, wala pa. O paano mo ngayon siya itatapat kay Inday Sara? O patay tayo dyan. So ngayon, nililigawan siya ni Bongbong kasi si Bongbong wala talaga siyang mapilit. Tsaka sino ba naman ang gustong itaas ang kamay mo kung adik ka tapos magnanakaw ka pa? Sinong gusto ang magpataas ng kamay sa'yo? Wala, kaya nga sabi ko nung nagdeklara si Inday Sara na ako itatakbo bilang presidente, nung nag-clear yung smoke, wala siyang katapat eh. Wala siyang katapat. Mula sa pagiging magkatunggali noong 2022 presidential elections, muling nagtagpo sina Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo. Ibinibida pa ni PBBM ang kulay rosas niyang medyas. Pero ang pagbisita ng Pangulo kay Mayor Leni, wala raw bahid ng politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. Diba putang ina, hindi kayo nahiya doon? Nagtawanan pa kay Leni, natawa ka doon na ino-honor ka niya, nilagay ka niya sa paa. Tangina, ganyang kabobo yung presidente na yan. Ganyang ka-insensitive yung presidente na yan. Sabi ko nga sa magiging feelings mo, wala nga siyang kumbaga naging insensitive siya sa magiging feelings mo, di lalo na kaya sa feelings ng mga Pilipino. Kung sa simpleng pagpipay ng tribute, hindi mo magawa ng tama, putang ina. Paano mo nagagawa ng tama yung trabaho mo bilang isang presidente? If you pay tribute, at least man lang pantalon ang sinuot mo na pink, o kaya t-shirt na pink, o kaya nagsombrero ka ng pink.
O kaya yung kulay mo, yung kulay ng ipin mo, pinalitan mo ng pink, di ba? At least man lang kahit papano, pero ilagay mo siya sa pinaka maduming part ng katawan mo. Sa pinaka pagod na part ng katawan mo, sa pinaka pangit na part ng katawan mo, which is paa. Kaya nga sinusuotan ng sapatos yung paa para yung mga kuko hindi makita Tapos ngayon, isunuot mo yung medyas. Lenny, ito ka, medyas ka, isusuot kita sa paa, tatapak-tapakan kita. Maghapon ko ng suot to, singhutin mo yung amoy ng ingrown ko. Tapos natawa ka, Lenny Robredo. Ito ay isang patunay na si Lenny wala rin sa matinong pag-iisip. Kaya kayong mga tiganaga, putang ina, wag na kayong umasa. Walang mangyayari sa probinsya nyo dahil ang mayor nyo tatanga-tanga. O, bakit mo sasabihin tatanga-tanga? Dapat ako na-insulto ako dyan. Ako nga, hindi ako makadilawan, hindi ako pinklawan, pero naawa ako kay Lenny Robredo Na-insulto ako para sa kanya Bakit? Kababae kong tao, ginawa akong medyas nitong tarantadon to. Kung ako magagalit ako kukunin ko yung mic So ganyan mo lang ako nire-respeto, pampaa lang ako, hindi ako pang kamay, hindi ako pang upper body, hindi ako pang lower extremities. Putang ina, pang talaga ako, yung pinakamababang parte ng katawan ng tao, yung pinaka nakadikit sa lupa na pag nakatapak ng tae siya yung pinakadikit na dikit. Tingnan mo, putang ina nyo mga dilawan tayo kayo, mga bobo kayo. Mga tatanga-tanga kayo, mga dilawan tayo kayo, putang ina binababoy kayo ni Bongbong tas gusto nyo makatandem. Ito ang masama. Hindi alam ni Bongbong na binababoy niya kayo. So sasabihin nyo naman, hindi lang yan, honest mistake lang yan. Gago, tangina. Hindi walang utak tong tao na to. Wala siyang sense of sensitivity sa katawan niya. Kaharap niya yan Kaharap niya yan. Binastos niya ng ganyan nang hindi niya namamalayan. Kaya hindi rin namamalayan ni Bongbong Marcos na bagsak ekonomiya. Hindi niya namamalayan na putang taas ng krimen. Hindi niya namamalayan na ganito, na ganyan, na napapariwara na ang bayang Pilipinas. Kasi nga, putang ina, walang utak. Walang sense of responsibility at walang sense of sensitivity. Puta, insensitive tong tao to. Tapos tumawa naman sila ni Robredo. Boba. Kaya tama lang magsama silang dalawa. Isang taong utak lugaw at isang taong lugaw na lang kinakain dahil may sakit sa tumbong. Utangin na nyo, mga inutil kayo pare-pareho. What we are here for is to try and find solutions to this very important problem. Pili raw ang Naga City bilang pilot area ng Oplan kontra baha. Pilot area ng kontrabaha? Pukin ang ina niyan. Ang binabaha, Metro Manila, tapos pilot area mo. Ng kontrabaha, Bicol. Binabaha ba sa Bicol? Binabaha ba dyan sa Naga? Anak ng tinapay Hindi ba binaha ang Cebu? Di dapat doon ka gumawa ng pilot episode mo. Tarantado. Tangina niyan. Ang dami namatay sa baha sa mga probinsya na tinamaan ng bahay. Ba't hindi kayo doon magsimula, mga gago? Diyan kayo nagsisimula sa isang lugar na hindi naman talaga binabaha. Hindi ko lang alam mga taga-Naga, binabaha ba dyan? Tangina niyan. Madalas kasi itong bahain dahil sa pag-apaw ng Bicol River Basin. Ininspeksyon ni PBBM at Mayor Lenny ang Jesse Robredo Coliseum na nagsisilbing evacuation center tuwing may sakuna. Binisita rin nila ang Sagop Creek na bahagi pa rin ng Oplan kontra baha. Kasama nila kanina si DPWH Secretary Vince Dizon. Ikinagulat naman daw ni Robredo ang pa-pink socks ni PBBM. Tila pagpapakita raw ito na no hard feelings ang Pangulo. Ang ina, bobo talaga, no? Yun din ang pagkakaintindi niya. Sabi ko sa inyo, tanga No hard feelings, nilagay ka sa paa. Tangina, ang matindi ron, na-appreciate mo pa. Ang ina, sabi ko, walang pag-asa talaga to si Lenny. Ito si Lenny talaga. Hanggang ngayon, di niya alam na yung mga daughters niya, mga babae. Tanga ang putya. Mga nangyari noong 2022 elections. Natanong din si Mayor Lenny kung may plano ba siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Hindi ko kino-consider pag-usapan yung political this early. Kasi ang dami ko pang trabahong gagawin. At marami tayo lahat trabahong gagawin. Gaya sa akin, kauupo ko lang bilang mayor, hindi pa nga 1 year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman yun. Isa si Robredo sa mga matunog na pantapat ng oposisyon kay Vice President Sara Duterte na nauna nang nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo. Nang tanungin naman tungkol sa maagang pagdeklara ng bise sa kanyang kandidatura, maikli lang ang naging sagot ni Mayor Lenny. Karapatan naman ng kahit sino. Nire-respeto naman natin yan. Ang ina nyo Gagamitin nyo pa si Lenny Robredo para meron kayong bagong ibabalita Ulul. Karapatan naman ng bawat Pilipino yan. Bakit kasi kayo nagre-reklamo? Okay man lang. Sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa si Rastaman,
nagdeklara na tatakbo siyang presidente ngayon pa lang, gagawin niyo bang malaking issue? Hindi naman. Kung halimbawa sino pa ba yung mga tumakbong nuisan? Si Calyodi Kupal. Yung amoy araw na presidential na putang ina yung utak daing. Kung siya ba magdedeklara na ngayon pa lang, magdedeklara na ako tatakbo ko sa pagka-presidente. Magiging malaking issue ba yan? Hindi. Malaking issue lang yan. Kasi nga si Inday Sara yung nagdeklara na tatakbo sa pagka-presidente. Bakit malaking issue? Kasi nga, if the elections will be held tomorrow, she will win. Siya yung pinaka malakas na kandidato. Alam naman ng taong bayan yun. So kung nagdeklara siya ng maaga, ano naman sa'yo? O di magdeklara ka din kung naiinggit ka o kaya kayong mga dilawan, putang ina na-expose kasi kayo na wala talaga kayong kandidato. Lahat kayo, puros may pangarap. Putang ina nyo, magkakagatan kayong lahat sa pangarap ninyo maging presidente. Ganon din sa mga kay BBM. Si BBM naman hanap ng kanyang pwedeng gawing manok. Kaya lang, putang ina yung mga manok nila, puros mga bulik. So tayo na yan, yung panabong nila puros 45 days yung mga manok na nakukuha niya. Hindi pwedeng lumaban tumapat sa isang agila na tiga Davao. Pucha yan, dadagitin lang yan. So, kung ako pucha, magpapa-endorse ako kay Bongbong. Kung ako hindi. Pucha, kahit na gano'n ako kalaki, kahit ako si Leni Robredo, hindi ako magpapa-endorse dyan. Puta, adik Papa-endorso ka dyan. Ang daming reklamo ng pagnanakaw. Magpapa-endorso ako dyan. Di parang sinabi nila na putangin na ako ang bagong representative ng adik at magnanakaw sa Pilipinas. Di umano. Huwag kayong magagalit sa akin. Si Amy Marcos may sabing adik yan. Di pa naman nagpapadrug test para patunayan niyang hindi. So wag siya magre-reklam. Padrug test siya tapos pakita niya negative. Hindi na siya tatawagin adik. Sabi rin magnanakaw. Sabi ni Saldico magnanakaw. Sabi ng mga ibang mga nag-a-analyze siya magnanakaw. So kinukot lang natin sila. Hindi ko sinasabi magnanakaw sila. Pwede na lang patunayan na hindi sila magnanakaw. I-open nila yung kanilang mga book of expenditures. Di ba? So walang iya kayo. At saka ang masama dito mga bossing, nag-donate si Bongbong Marcos ng 500 million dito sa Bicol. Bicol lang ba nangangailangan ng tulong? Tsaka saan galing yung 500 million na yan? So parang nililigawan mo si Leni Robredo para tumakbo siyang pagka-presidente kalaban ni Inday Sara under ng under ng partido mo. Tapos ginamit mo pera ng taong bayan, 500 million, taxpayers money. Binigay mo rito sa probinsya na ito. So ano yan, vote buying yan? Actually hindi vote buying yan presidential buying yan Parang namimili ka ng presidente, ganun, nagsha-shopping ka. Okay lang man, gamitin mo yung pera mo, yung mga ninakaw ninyo ng tatay mo, gamitin mo, yung mga sapatos ng nanay mo, ibenta mo, gamitin mo pambayad sa mga gusto mong tumakbong presidente na ikakampanya mo. Pero yung at the expense of the Filipino people, putsang ina, ninakaw nyo na yung pera ng taong bayan, pinamimigay nyo pa yung natitira. Hayop kayo, no? Wala rin kayo talagang kupas, no? Wala kayong hiya, no? Wala kayong modo. Utang ina, mahihiya yung makahiya sa inyo yung dahon na makahiya, yung tumitiklop, mahihiya sa inyo, putang ina ninyo. Sa sobrang mahiyain nyo, mahihiya yung makahiya sa inyo. Kupal talaga tong mga hype na 500 million. Ang daming mabibiling school supplies nun, daming mabibiling mga bigas nun para sa mga Pilipino. Mantakay mo, pinabigay lang dito sa Naga. Para ma-improve yung museum ni Jesse Robredo na putang ina, ba't nagka-museum yan? Yung ibang mga bayani nga natin, walang museo. Siya may museo. Ano bang ginawa ng kupal na yan? Bukod sa namatay sa aeroplano yan. Putang ina, hindi naman niya napababa yung krimen. Hindi naman niya naayos yung PNP. Putang ina, ba't ginugunita pa yung ulol na yan? Eto, katulad nito, itong stadium na to. Anong improvement pa kailangan niya? Dadagdagan nyo ng upuan? Ano yan? Double decker? Parang higaan, magkapatong na upuan? Yung ayos-ayos ng na yan, ng stadium na yan, pupondohan yung 500 million. Pucha, grabe kayo Mamigay kayo ng pera, parang galing sa pinaghirapan nyo. Tax ng taong bayan yan. Mga hayop kayo. Discretion, yes, discretion. Okay naman yan, discretion. Pero sinasabi lang natin, spend it wisely. Tanginan nyo. Binenta nyo yung mga ginto ng Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, wala tayong pera. Tapos puta, namimigay kayong pera. Isang taon pa lang si Leni Robredo, hindi niya ba kayang iprograma yung mga proyekto na yan diyan sa
sa probinsya niya. Kailangan, si Basti Duterte nga tinan niyo meron yung mass transport, yung bus ng Davao. Hindi pinondohan ni Bongbong yun. Anong ginawa ni Basti? Galing sa pera ng local government, bumili siya ng 10 bus para ma-roll out lang yan. Putsang ina, tapos nagpapanluno pa siyang bumili. Libre yun libre pa masahe yun. Kapal ng mga mukha nyo. Tapos kayo, namimigay kayo ng pera. Putang ina, hindi nyo pinopondohan yung mga proyekto rito sa Pilipinas na magaganda. Hindi nyo pinoprotektahan yung mga proyekto rito. Pinopondohan, tapos namimigay kayo ng pera. Mga gago.